verse 33 to 35. When you have come into the land of Canaan, which I gave you as a possession, do not forget that the promised land is Canaan. Yun ang pinangako ng Panginoon eh. Amen? Pero do not forget, ang sabi ng Panginoon dito, and I put the leprous plague in the house, in the land of your possession. So kahit nandun na sila sa promised land, nandoon pa rin eh. Kaya pa rin ilagay ng Panginoon yung salot. Nakukuha mo? And he who owns the house comes and tell the priests, it seems to me that there is some plague in the house. Now, balik muna tayo dun sa issue na ang Panginoon sobrang pagmamahal sa atin. Sobra. Grabe. Tayo na ang nagkasala, tayo na ang may mali, tayo na ang nakagawa ng hindi maganda. Pero sister pa rin ang gagawa ng paraan. He made all things, even said and declared to Adam, the moment you shall eat this, the moment you commit, the moment you violate my law, you shall surely die. The moment you have a leper, siguradong magiging karumal-dumal ka. Yan ano ang sabi ng Panginoon? Ang Panginoon pa rin na nag-uutos eh. Para maging maayos, para maging malinis, o ganito ang gagawin mo. Pagka nag-stop na yan, ito ang gagawin mo para makalapit kayo sa akin, makapasok kayo sa kampamento, makabalik kayo sa tabernakulo, ganito ang gagawin nyo, maghuhugas kayo. Para mga anak natin, di ba? Mga anak natin ganun. O para maging ano ka, ganito ang gawin mo. Galit ako sa iyo ngayon, pero pag naligo ka, okay ka na. Halika na. Sister, yung damdamin ng isang magulang ay nandoon. Kahit anong galit natin sa ating mga anak, Sister Cecil, hindi mawawala. Meron akong mga kaibigan na nagsasabi na bakit ikaw ang anak mo napakasama na, adik. Meron tayong kapatid na ganon. Adik yung anak mo, hanggang ngayon sinusuportahan mo siya. Ikaw talaga, sinasabi mo lang ang pera mo diyan kay adik na yan, bibili lang niya ng shabu. Baka makulong lang yan. Ano mo, palisin mo na, palayasin mo na yan. Ang daling sabihin sa ibang tao, sister, anak eh. Pero bilang isang magulang, that is the last thing that you are going to think for your children. You are not going to do things. Kasi nandoon damdamin ng isang ina eh. Kahit anong sama ng isang anak, mananatili ang pagmamahal, kita mo, laging ang mga magulang, di ba, sasabihin, ang pangit ng anak, ang pangit naman ng batang yun. Hoy, pangit man siya sa paningin ng iba, pero sa kanyang nanay at sa kanyang tatay, siya ang pinakamaganda at siya ang pinakapogi sa lahat. Panginoon. Tayo lagi ang pinakamaganda. We are the apple of His eyes. Na anuman ang ating mga pagkakamali, Diyos din ang gagawa ng paraan, sister. Diyos din ang gagawa ng paraan para maibalik ng Panginoon sa atin. Para maging maayos tayo. Pwede nating i-link yung pag-ibig ng Panginoon sa John 3:16, for God so loved the world, for God so loved us, na lahat ng mga tao ay ipinadala na ng Panginoon yung kanyang the best, the only, and the begotten Son. Yung kanyang pinakamagaling na. Amen mga kapatid. Makikita mo anong sinasabi ng isang cedar na kahoy. Saan ba ipinako ang Panginoon, sister? Diba sa kahoy? Yung hyssop na tinatawag mga kapatid, pag ni-research mo yan sa Google, the hyssop is a branch of garden herb, evergreen garden herb of the mint family, grown for its aromatic leaves and flowers. Ginamit yun ng Leviticus because ang nangyayari kapatid noon, the resemblance of that is the transference of the sins to the sinners. Yung paggamit ng hyssop na yun kapatid, ang sinasabi rito na hyssop ay ang pagbibigay ng kasalanan doon sa nagkasala. Sino na nagkasala? Sister, Panginoon, alang-alang sa iyo. Inilipat. Jesus died for us even though He knows no sin. Yan ang sabi ng Bible. Kaya itong mga paglilinis na ito, mga kapatid, napakahalaga nito. Now, maraming mga Kristiyano nagkakamali.
Bakit? Bakit daw, bakit nagkaroon ng katubusan? Kanino ba tinutubos? Kung kayo ay nasa Pilipinas, mga kapatid, usong-uso ang Cebuana Luwilier. Sister, ka na ba sa Cebuana Luwilier? Mami, wala akong pang tuition fee. Eto anak ang singsing ko, dalhin mo kay Cebu. Dalhin mo sa Cebu, isanla mo doon. Ano susunod? Di ba pagkasanla, meron niyang maturity, 30 days, 60, 90. Pag hindi mo natubos, yung isinanla, ano mangyayari? Mapupurfit. Alam niya, trabaho yan sa sanlaan eh. Nakasanla ang ating kaluluwa, sister. Kailangan dumating yung may-ari ng alahas na yon in that span of time. Otherwise, kukuhanin, papatayin, mapupurfit noong pinagsanglaan. Sino ang pinagsanglaan? Kanino nakasanla? Maraming Kristiyano, maraming mga denominations ang nagkakamali na ang atin daw kaluluwa ay nakasanla kay Satanas. Hindi. Hindi nakasanla ang kaluluwa natin kay Satanas. Hindi yon. Mali. Ang kaluluwa ng tao, mga kapatid, nakasanla sa Diyos. Because the God that we serve is a holy God. Nakasanla sa Diyos eh. Kaya nagkaroon ng angel of death na lahat ng mga makasalanan sa Ehipto, pinatay. Because the God that we serve is a holy God. No one comes close to a holy God except when you become holy. At kapag hindi mo tinanggap yung holiness ng Diyos, pagdating mo sa Panginoon, you are unholy. Papatayin ka ng Diyos. Kasi banal ang Diyos eh. Kaya nga may isolation, may separation of the outer courts, the holy place, and the most holy place, and the holy of holies. Meron laging veil. So that sa paglapit natin sa Panginoon, dapat lagi tayong malinis. Nakasanla ang ating mga kaluluwa, Sister June, Panginoon. Na pag hindi mo yan tinubos, pag walang tumubos dyan, Sister, forfeited yan. Papatayin niya ng Diyos. Kaya ang Panginoon din na magdadala doon sa impyerno. Hindi naman si Satanas na magdadala sa impyerno eh. Ang magdidikta nun, kapatid, kung tinanggap mo o hindi mo tinanggap ang Panginoon. Kung dumating yung may-ari, tinubos ka ba o hindi? Kaya kita mong tawag sa atin, di ba, Sister? Redeemer lives. Yung may Redeemer, yun yung may-ari ng kaluluwa mo eh. Nakukuha niyo, mga kapatid? Theology ito, mga kapatid. This is theology. Maraming mga religion na nagkakamali na, kasi kahit kay Satanas ang kaluluwa, hindi. Walang pag-aari sa Satanas. Anong pag-aari ni Satanas? Satanas yan eh. Wala yung pag-aari sa atin. The creator of life is Christ, is God. So siyang may-ari. Pero yung tayo na napunta sa Cebuana Luwilier, kailangan dumating yung Redeemer. Kailangan may tumubos. Gulun mo. Dumating yung manunubos. Kaya ang tawag sa Panginoong Yesus, manunubos, tinubos. Redeemer. Oh. Nagkaroon ka ng aga, sabi, inaagasan tayo. Oh. Madumi, mabaho. Oh, sino ba nagpapatigil niyan? Sino ba nagpapabango? Sino ba ang nagpapalinis? Sino ba nagpapagaling? Di ba Diyos din? Diyos din ang gumagawa ng lahat ng yan eh. Minsan hinahayaan ng Diyos ang mga sakit, kagutom. Sabi niya kay Moses, hinayaan ko kayong magutom. I allowed you to be hungry so that in due time, mapakain ko kayo ng mana. Minsan hinahayaan ng Diyos ang mga sakit. Hinahayaan ng Diyos ang mga bagay para ma-appreciate naman natin ang kanyang biyaya. Amen? Kasi ang tao, pag hindi na nakaramdam ng hirap, ng init ng buhay, hindi nila na-appreciate ang buhay. Kaya Diyos din ang gumagawa noon. Pero mo, nasa promised land ka na eh. Dapat sana, easy go lucky eh. Pero hindi eh. Hindi ginawa ng Diyos na kahit na tayo ay nasa promised land, nandoon pa rin eh. Nandoon pa rin pagkakataon na pwede pa rin tayong magkaroon ng salot. Pero pwede pa rin magkaroon ng COVID. Lahat ng mahawakan, maupuan,
Biro mo yun, lalabahan. Totoo yun eh. Kaya mahirap mamatay sa COVID. Pag namatay ka sa COVID, pag namatay ang isang tao sa COVID, hindi na pwedeng lapitan. Hindi pwedeng dalawin. Kaya ngayon, pagka COVID ang namatay, cremation kagad. Walang lamay-lamay. Bakit? Madumi. Ganun ang nangyayari dito. Yung leper nung unang panahon, yung may ketong. Ganun sila kabrutal. May ketong ka? Oo. Hands up ang tao sa'yo. Pero Diyos din si pagaling. Ang sabi rin dito mga kapatid, sino mang mahawakan ng may ketong. Kaya maganda ang patutuo din ni Pastor Saldi kanina, na sino man ang mahawakan ng may ketong ay magiging marumi. Nahawakan ng may yung inaagasan. Pero may agas lang yun ha. Yung 12 years na may daloy, may dugo na dumaagas sa kanya. Pero ano nangyari? Nagkadumi ba ang Panginoon? Hindi. Diyos ang hinawakan niya eh. The moment you touch the garment, the peace of God, the moment you tap the source of God, mga kapatid, walang pagsalang hindi ka gagaling. Ginamit ng lahat ng babaeng yun ang kanyang lahat ng magagawa. Lahat ng kanyang asset and resources nagamit na niya. Pero ano sabi ng Bible, Sister Elaine? Sa halip na siya ay gumaling, ay lalo siyang lumala. Because we are relying on our own physical strength. God doesn't like that. Ayaw ng Diyos na umaasa ka sa sarili mong lakas. Ang sabi ng Jeremiah, di ba kanina, ating devotion kanina, sumpain ang tao nagtitiwala sa kapwa-tao. Oh. Pero ang sabi ng Jeremiah 27, at ngunit yung mga taong nagtitiwala sa Diyos at umaasa sa Panginoon, anong sabi? Sila ay magiging parang isang halamang nakatanim sa tabi ng ilog. Dumating man ang tagtuyot ng buhay, yung lahat nagtatanggalan. Yung iba nawawalan ng trabaho, walang ayuda, walang sustento. Pero anong sabi? Yung mga tao nagtitiwala sa Diyos para daw mga halaman na nasa tabi ng ilog. Yung iba nawawalan ng trabaho, pero ikaw, my God, nasa chop-chop, nasa aroma, anong ginagawa niyo dyan? Oh, pa-barbecue lang, palakad-lakad lang. Sa ano sabi ni Pastor, ni Bishop, ang mga taga-London, sitting na, pretty pa. Oh, mga kapatid, ayaw ba niyo ng ganyang buhay? Sitting pretty. Oh, amen mga kapatid. Kaya, lagi tayo magtitiwala sa Diyos mga kapatid. Yun ang ating puhunan sa Panginoon. Huwag kayong maaasa sa trabaho. Huwag kayong maaasa sa lakas. Huwag kayong maaasa sa lahat ng inyong mga naipon. Kasi ang lahat ng yan, mawawala yan eh. Pero pag umasa ka sa Diyos, gustong-gusto ng Panginoon yan. Ayaw ng Panginoon na tayo ay natitinag. Ayaw ng Panginoon na tayo ay nababahala. May problema, yes. Laki ng problema ko. Bakit masaya ka pa rin? Bakit dapat bang maging malungkot? Dapat ba nakasalakot ako? Dapat ba nakaitim ako? Dapat ba hindi ako naliligo? Hindi ako nagtututbrush? Dapat makita sa aking... Marami sa atin mga kapatid ay may mga dalang problema. Marami sa atin ay may mga dalang alalahanin. Pero alam mo, ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos, kahit tayo may mga problema, hindi halata. Amen mga kapatid? Ang iba, malalaki ang problema. Hindi lang nagsasabi ang mga yan, mga kapatid. Oh, pero nakaayos, naka-makeup, naka-lipstick. Saan ka pupunta? Wala lang, dyan lang sa kusina, magluluto lang ako. Bakit naka-highlights ka pa? Masaya ako. Bakit? May problema ako eh. Alam mo, ang problema kong ito, ang laki-laki ng problema ko, pero alam mo, sa mga problema kong ito, alam ko, naniniwala akong may gagawin ng Diyos. Naniniwala akong may gagawin ng Diyos, himala na hindi ko inaasahan, hindi ko alam kung paano ko ito malulutasan, pero alam kong may Diyos ako na nagtitiwala sa Panginoon, na alam kong God is going to do something good, something great, something better. Pag may ganyang kang pananaw, sister, hindi ka matatakot. Kaya dumating man daw ang tagtuyot, summer, El Nino, walang tubig, okay lang. Bakit? May Diyos tayo eh. Nakatanim yung ikaw ang halaman, ang tubig nandito sa tabi. Anong sabi ng Panginoon? Pupunan ng Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Yung lahat ng mga alalahanin mo, sabi ng Panginoon, don't worry. Minsan, ano yung mga ibon, saan kaya ka natutulog sila sa gabi? Kasi ngayon, ang mga puno sa London,
taglagas, yung fall na tinatawag, wala na wala na mga dahon. Saan kaya sila natutulog? Samantalang tayo, pagising natin, salamat sa Diyos. Kasi may natulugan kang kama. May unan. May dubay ka. Di ba? Meron ka pang midnight snack. Nanonood ka pa ng kung ano-ano mga pang-alaala mo kaya pagising mo. Salamat sa Diyos. Paano kaya mga ibon? Saan kaya sila kumukuha ng pagkain? Saan kaya sila natutulog? May kumot kaya sila? Pero sabi ng Panginoong Hesus, kayong mga maliliit na pananampalataya, tingnan yung mga ibon. Ang Diyos din, ang aking amang nasa langit ang nagpapakain sa mga yan. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang aking amang nasa langit ang nagpapakain sa mga ibon. Hindi ang mga ibon ang nagpapakain sa sarili nila. Ang Panginoon din ang nagpapakain sa mga ibon. Hindi natin alam kung paano. Pero sinabi na ni Jesus Sinabi mismo ni Jesus na ang aking amang nasa langit ang nagpapakain sa mga ibon na yan. Kayo pa kayang mahal na mahal ko ang hindi ko pakainin? Napakaliliit ng inyong pananampalataya. Where is your faith? Kita mo? Diyos din ang gumagawa ng paraan. Kaya pag may mga problema, may mga ketong, okay lang yan. May mga nawala ng trabaho, may mga malalaking problema, sister. Diyos ang bahala diyan. Pag may problema, hindi mo na kaya, ibigay mo sa Diyos. Sabi ng Panginoon, ibigay mo lahat sa akin Ang sabi ng Panginoon, give them all to Jesus. Panginoon, bahala ka na dyan. Ikaw nasa iyo na yan. Wala na akong alam dyan. Nagawa ko na lahat na magagawa ko Ganoon ang ginawa ng babaeng inaagasan ng 12 years. Naubos niya ng lahat. Panginoon, may nakapagsabi sa kanya, Huy, may dadaan dito si Jesus, dadaan. Abangan mo. Nagkaroon siya ng pananampalataya, sister, na mahawakan ko lamang. Hindi siya, iba ang kanyang paraan. Hindi siya naging nagdahilan na siya ay wala ng dugo. Kasi nung wala ka ng dugo, kung meron kang agas ng 12 years, malamang siguro, mahina ka na, hindi ka na makalakad. Siya ay pinandidirian ng mga tao kasi kilala ka na Alam mo naman sa probinsya, kapag ikaw, may ganito yan, mabaho yan. Ako, Kilalang-kilala siya na sa buong baryo, sa buong barangay. At ang sino mang malapatan ng babaeng to, madumi. Kaya siguro dumadaan siya, nagbibigay tao ng mga daan, siguro. Binibigay siya na, madumi, naku, ayaw kanyang madumi. Binibigay siya ng daan hanggang sa maabutan niya si Jesus. Meron siyang pananampalataya na mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus. Ganon tayo mga kapatid. Pag naubos na natin, nagawa na natin ang lahat ng bagay, the last resort is to go back, to touch God. Mag-recharge ka na uli. Balik ka na uli doon sa source. Kasi hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Nung nahawakan ng Panginoon, nung nahawakan ng babaeng may agas na yon, ang Panginoon na Diyos. Dapat sana madumi na rin si Jesus Diba? Kasi sabi rito, sino mang maawakan ng babaeng na may mga agas o may mga tagas, may mga dugo, bleeding, ay magiging marumi. Naghugas ba si Jesus? Hindi. Bakit? Diyos siya He is God. He is the Lord of Sabbath. He is the Lord of cleanliness. Kaya yung ating mga karumihan, pag ibinigay mo yan sa Diyos, palitan niya yan ng ng kabutihan, ng kalinisan. Kaya kita mo meron tayong awit na clean my heart, O Lord. Lilinisin ng Diyos ang ating puso, mga kapatid, kapag tayo ay lumapit sa Panginoon. Now, balikan natin mga kapatid yung ating Leviticus chapter 14. May maraming mga inuutos mga kapatid sa chapter 14, yung commands on ceremonial cleansing. One who is healed of leprosy shall be brought to the priest, who shall go on to the outside of the camp to meet him. So, dadalhin sa sacerdote ang mga may ketong. The priest shall examine him, and if the plague is healed, he shall command 2 live birds, cedar wood, scarlet, and hyssop to be taken for him that is to be cleansed ceremonially. So may kahoy, may scarlet. Alam mo yung scarlet na cloth, and hyssop to be taken from him. I think na yung dog na nagkaroon ng dumi, pinapalaya. Di ba? Yun mga kapatid ay scapegoat.
Di ba meron tayong kasabihan na scapegoat? Kasi noong unang panahon, Sister Cha, kapag ang isang makasalanan ay nagkasala, sila ay kumukuha ng goat. Para yung kasalanan ng tao, mapunta doon sa goat. Kaya ang tawag, scapegoat. Pinapalaya na yung goat kasi nandun na yung kasalanan eh. Ganon din ang ginagawa ng Panginoon. Diyos na rin ang gumagawa, tayo nang may kasalanan. Diyos na rin nagsasabi sa iyo, paano ka makakabalik sa Kanya. Turuan mo yun. Diyos din ang gumawa ng paraan para maibalik na tayo sa Kanya. Ginawa ng lahat ng paraan. Parang tao maligtas. Pero pag ayaw pa rin natin, at kakalabanin pa rin natin ang Panginoon, yung ginawa niya ng lahat eh. Nakakainis na gagawin na sa buhay natin sa mga tao. Yung nagluto ka na ng pagkadami-dami, sinarapan mo na ang luto mo nga. Inimbitahan mo na, ginawa mo na, tinext mo na, tinawagan mo na. Tapos hindi pa rin dumating. Diba? Yung inimbitahan mo na, nagluto ka na, nag-day off ka na, namili ka pa ng ulam, naghanda ka ng talagang pagkakaganda, inayusan mo ng bahay. Inimbitahan mo yung tao na yon pero hindi dumating, ayaw dumating. Yun ang pinakamasaklap sa buhay ng tao. Yung invitation ng Panginoon. Natanggapin mo ako bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas pero ayaw mo siyang papasukin. Pag dumating ang time of judgment, tatanungin tayo ng Panginoon, ano ang ginawa mo doon sa invitation ko? Tinanggap mo ba ako o hindi? Hindi. O patay ka. Wala na tayong pag-uusapan. Hindi mo ko tinanggap eh. Sabi ng Panginoon, I'm the only way. Sabi ng Panginoon, kaya hindi ako naniniwala kayo sa ibang mga relihiyon na mga pastor na mga akin ang kaluluwa nyo. Bakit? Wala nakasulat sa Bible na gano'n eh. Gumawa ka na sarili mong Bible at saka kami maniniwala. Pero hindi ko ang binigyan ng gano'n. Ang sabi ng Panginoon, Sister Cecil, maliwanag. No one comes to the Father except by me. Ako lang. Pero ang ginagawa ng ibang mga pastor at ng mga leader ay inililigaw nila ang kanilang mga miyembro dahil sa lumaki na ang ulo. Sikat na eh. Yun ang mahirap. Inililigaw na. Kami lang ang maliligtas. Religion lang namin ang maliligtas. Sino sabi sa'yo? Nakalagay ba sa John 3:16 na dapat iglesia lang ni ganito ang mapupunta sa langit? Walang ganun. Ang sinabi ng Panginoon, for those who believe in Him. Walang pangalan ng iglesia. Walang sinabing taga-Davao. Ang ginagawa ng iba, nililigaw. Ako ang appointed son. Pwede naman akong maging designated son. Pwede naman akong eldest son of God. Pero hindi ko pwedeng gawin yun eh. Bakit? Kasi may tuldok eh. Ang sabi ng Panginoon, sino man magdagdag at magbawa sa aking mga salita, magkakaroon ng karampatang kaparusahan. Biro mo, iniiba. Hindi ka lang yung taga-Davao, hindi niya dinagdagan. Iniba niya. Akin ang kaluluwa niyo. Ako may-ari ng sanlibutan. Ang yaman mo naman kapatid. Bakit wala ka sa Forbes magazine? Kung ikaw talaga mayaman, sa bagay, mayaman ka na dahil ang mga membro nagtitinda ng kung ano-ano. Inuuto-uto niya ang mga membro. Kaya marami mga nagtitinda ng mga mani at mga puto. Ayun, binibigay sa kanya. Mayaman. Pero hindi dapat ganoon eh. Hindi ng plano, hindi ng utos ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Jesus yon, Diyos yon. Walang sinabi na ibang tao. Pero iniiba ng ibang mga leader ang sinasabi ng context. Kung titingnan mo, iba-iba ang interpretation eh. Elaine, na magkaroon ng iba-ibang interpretation. Kasi kanya-kanyang head knowledge yan eh. Kanya-kanyang doktrina. Pwede yun eh. Pero yung ibahin mo naman, yung lagyan mo naman ng I am the appointed son. Tapos yung iba pa sasabihin na ako ang sinugo sa hilagang silangan. Ako si iglesia ni ganito, ako ang sugo. Anong sugo? Walang sugo. Wala naman nakalagay na ganun eh. May sugo, sugo lang. Pero wag mo itaas ang sarili mo, mas mataas ka pa sa Diyos. Tapos sasabihin pa na ibang doktrina na si Jesus hindi Diyos. Bakit? Sino nagsabi sa'yo hindi Diyos? Yun bang sinasabi mo na hindi Diyos? Na piling mo, mas Diyos ka pa kay Jesus? Mali. Diyos na lang gumagawa, sister.
Diyos ang gumagawa ng kapamaraanan. Pero pag ang isang tao ay naniwala sa tao, susumpain ng Panginoon yun. Kaya minsan, maraming Pilipino ang naililigaw. Mapapansin mo pa ngayon, pagka may mga issue ng politics, ang interviewin si pastor ganon. Bakit? Anong kinalaman ng pastor sa politika? Ganto-ganto yan. It's irrelevant. Hindi dapat yung mabigyan ng pagkakataong mag-comment. Pati sila nagkakasala eh. Ang namatay si Jesus ang Panginoong Hesus lang. Tapos nung namatay ang Panginoong Hesus, may kukuha ng credit. Sa akin kayo maniwala. Bakit? Hindi ka namatay sa krus eh. Maraming tao ang naliligaw. Kaya tama ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Saang nakasulat na Bible, na nakasulat ang mga pangalan ninyo. Pag nasabi nyo sa akin na nandoon ang pangalan ninyo, sasama ako sa inyo. Pero hanggat hindi na isusulat yun ng Diyos, hanggat hindi na isasabi ng Panginoon sa Biblia, and I'm telling you this, sa mga nanliligaw ng mga pastor, ng mga maraming mga Pilipinong naililigaw, you are a false prophets. You are a false teachers of the Bible. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Maglinis kayo dahil kayo mismo ay nangangailangan ng paglilinis ng Diyos. Darating sa pagkakataon, mga kapatid, itong ating binabasa na ito, sabi rito, sino ang nagche-check ng mga may ketong? Di ba yung mga priest, yung mga saserdote? Malaki ang panunungkulan, tungkulin ng mga saserdote. Yung mga leader, ang laking tungkulin ng mga yan. Hindi basta yan, ha? Hindi basta yung leader ka. Masarap mang tawaging leader, pero ang laki ng responsibilidad. Ang tumitingin, ang nagche-check kung ang tao ay makasalanan o hindi, ay ang mga pastor, ang mga saserdote. At kung ililigaw natin ang ating mga miyembro, ay mali. Pagdating ng Panginoon, sisiyasat ng Panginoon sa ating mga kamay. Ano ang ginawa mo sa mga tupang ipinagkatiwala ko sa iyo? Okay lang sana magturo tayo ng Bible pero ang ibang mga pastor lumalaki ang ulo. Dinadala ang kaluwalhatian sa laki ng ulo. Naluluwalhati ba ang Panginoon doon? Hindi eh. Naku, sinong pastor niyo? Appointed son. Di doon na napupunta ang glory. Nakakaawa mga kapatid ng mga tao na naililigaw. Maraming na-interview sa Japan, ini-interview sa iba't ibang mga lugar. Hindi natin tinatawanan yung mga tao kasi yung mga tao sumusunod lang eh. Pero nakakatakot dyan yung mga leader na nagliligaw. Magtinda kayo ng puto, magtinda kayo ng mani. Para meron kayong ibibigay dito sa iglesia. No, we're not gonna do that. Bakit ito pagtitindahin ng mani? Nakakatakot. Meron mo pupunta ng Japan, pupunta ng Middle East, pupunta ng ganun. Meron mo kaming sobre dito. Ito ho ay para sa mga nasalantaan ng undoy at saka ng syon o ng boy o ng ganito. Nasalantaan, pero sa likod, volunteer ng simbahan. Nakita niyo yung mga kapatid, yung sa Facebook yon, in-interview, na may nanghihingi sa mga airport. Yung pala, galing doon sa pastor na yun, sabing appointed son. Tapos tinanong siya, bakit to ang puto ninyo ay ganito? Bakit po ang lahat ng membro nyo marami po nagtitinda ng mani? Alam mo, sagot ng pastor na yun, sabi niya, kung ayaw nyo bumili ng mani at saka ng puto, hindi mo kayong bumili. Hindi sinasagot ang tanong. Ang tanong, bakit? Bakit nagbebenta lagi? Lahat nagbebenta. Para daw may bibigay. Hindi yun ang plano ng Diyos eh. Bagay, maganda rin talaga may negosyo at may pinagkakakitaan. Pero lahat ng kanyang mga membro, karamihan ay nagbebenta. Karamihan nabubuhay sa panghihingi. Lahat ng mga yan nakuha ninyo, akin na yan. Nakakatakot. Pero maraming pastor ganun. Hindi nagkatrabaho. Ayaw magtrabaho. Kaya naman magtrabaho. Pero ayaw magtrabaho dahil merong kinikita na sa church. Pero mga kapatid, ang iglesia natin, di naman sa pinagmamalaki natin. At tayo ay nandito. Ang ating mga founder, yan ay nagtrabaho. Hanggang ngayon kapatid kami, hindi ko sinasabi sa ma'am na, ma'am, meron naman tayong offering meron namang dyan, baka pwede namang maambunan tayo kahit konti. Hindi! Kami pa mismo, Sister Cecil, nagtatides kami ng aming kinikita. Hindi kami exempted.
Bakit? Kasi Sister Ellen, ang nilalakaran natin mga kapatid ay ang Biblia. Ito talaga ang salita ng Diyos. Walang Johnny Casido International Ministries. Bakit? Laging ang kaluwalhatian ay nasa Diyos. Yung paglilinis ay nasa Diyos. Pero pag lumaki na ang ulo ng tagapagturo, nagkakaroon na ng blind following. At yun na nakakatakot. Sabi ng Panginoon ng kapatid, maraming ganun. Sa huling mga sandali, pag-ibig ng marami ay lalamig. Maraming mga bulaang propeta ang lalabas. Bro, ang lakas ng apog ng pastor na yon. Sabihin na siya daw ang may-ari ng sanlibutan. Sabi niya, bakit ko kayo didibatihin? Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Bakit? Wala siyang pandibate eh. Kaya ayaw niya makipagdebate. Wala siyang pandibate. He has nothing. Alam niya talaga, lalampain siya ng ibang mga debatista eh. Anong didebate mo? Wala. Ako lang ganito, appointed ako. Pakialam niyo sa akin, ito ang gusto kong title. Mag-title kayo ng iba. Wala siyang pandibate. Kaya minsan mga kapatid, mag-iingat din kayo sa panonood sa mga iba't ibang mga leader. Mag-iingat kayo sa panonood ng iba't ibang mga programa. Ang iba dyan, ang kanilang mga pastor, ay marami nang narinig ko rin. Ito ay hindi ko alam kung totoo. Narinig ko isang sikat na pastor at na leader ng isang malaking organisasyon sa Pilipinas, nasa Brazil. May warrant of arrest ng High Court ng Pilipinas for rape, non-bailable, imprisonable offense for lifetime, reclusion perpetua. Pero malaki. Sikat. Pero ngayon nagtatago sa Brazil. Hindi makalabas, hindi makabalik ng Pilipinas. Bakit? May warrant of arrest eh. Hindi ka naman iwa-warrant of arrest at kung talagang mali yung warrant of arrest na yan si Tagaw, lumabang ka. Hindi eh. Rape. At ang rape, ang pastor na yon lalaki. Alam mo, ang rape, hindi babae. Ang nirape niya, lalaki. Pero pag makapagsalita, ang galing, matalino, at maraming Pilipino humahanga. Itanong mo kay... Sabi ng Panginoon, hahamakin niya ang katalinuhan ng tao. At maraming mga nakikinig, humahanga sa talino ng tao. Ba't ka hahanga sa tao? Sinabi nga ng Diyos sumpay ng taong nagtitiwala sa tao. Pero maraming mga tao ang naililigaw ng mga bulaang propeta na yan. Kaya minsan naaawa ako sa mga Pilipino. Ang dami-dami nating mga nakikinig. Pero hanggang ngayon, dahil sa false following, nakikinig pa rin. Naniniwala ko. Anyway mga kapatid, sinabi ko lang sa inyo ang aking gustong sabihin. At kung may gustong mag-challenge sa akin dito mga kapatid, sabihin nyo mali ako. Una, doon sa nagko-claim na siyang may-ari ng sanlibutan, hindi ikaw ang may-ari ng sanlibutan. Walang ganun. Hanapin mo sa Encyclopedia Britannica, wala. Sa Encyclopedia Americana, wala. Sa Google, wala. Sino nagsasabi, ikaw lang ang may alam nun. Wala nakalagay nun sa Bible. Kaya wag kang masyadong feeling. Yung ibang pastor naman, sobrang pangaral, pero sa bagay, hindi natin pwedeng sabihin na may mali lagi ang pastor baka nga mali. May mga maling hinala. Pero the fact na nagtatago ka na sa Brazil, na ayaw mong sagutin ang mga paratang sa'yo, bakit ka nagtatago? Dapat bumalik ka. Lumabang ka. Amen mga kapatid? Tsaka, masyadong ma-hype. Mahilig sa debate. Amen mga kapatid? Isa lang ang nagpagaling sa mga may ketong. Diyos lang ang nagbibigay ng kagalingan. Diyos lang ang nagpapagaling. Diyos lang ang naglilinis. Amen mga kapatid. Walang tao makakapagpalinis niyan. Tao ang kaya maglinis ng tao. Diyos lang, Panginoong Hesus lang namatay sa krus upang ang lahat ng manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Pag nagkaroon kayo ng ganyang pananaw mga kapatid, hindi kayo may liligaw. Amen? Palakpakan natin ang Lord sa mga nakikinig po. Salamat po sa inyo.